Kabanata 4261. Sumagot ang lumalamon na demonyo, sige. Hanggat tinutulungan mo akong linisin ang aking kaluluwa at alisin ang iba pang mga kamalayan sa loob ko, sumusumpa akong paglilingkuran ka. Hindi yun magiging problema. Tumango si James. Ang mga kamangha-manghang apoy ng Ignis ay ganap na may kakayahang linisin ang kaluluwa ng lumalamon na demon. Ikaw ay isang makapangyarihang tao. I'll have to plant a sigil in the deepest part of your soul para pigilan ka sa dobleng pagtawid sa akin. Kung sakaling ipagkanulo mo ako, isaaktibo ko ang sigil at papawiin ang iyong kaluluwa. Teka, ano? Nag-alinlangan ang lumalamon na demonyo. Isinasaalang-alang ang mga tuntunin, tumango siya at sinabing, fine, do it. Ibinigay niya ang deal ng maraming pag-iisip at dumating sa conclusion na ito ay nagkakahalaga ng sakripisyo. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay nakagapos ng isang sigil, hindi siya mamamatay hanggat nananatili siyang tapat kay Wyatt. Kapag nalinis na ang kanyang kaluluwa, magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa kanyang katawan at hindi na kailangang mag-alala na mapabagsak ng mga kaluluwang nasa loob niya. Hinimok ng lumalamon na demonyo si James. Simulan na natin ito. Sige. Tumango si James. Maikling ipinaliwanag ni James ang ilang mga pag-iingat para sa proseso. Pagkatapos, nag-set up siya ng time formation sa kanilang dalawa. Nakaupo sa lotus position ang devouring demon habang si James ay nakatayo sa likuran niya. Kapag ang Ignis ay pumasok sa iyong katawan, maaari itong kumagat ng kaunti sa iyong laman. Kokontrolin ko ang kapangyarihan nito upang matiyak na hindi ka ganap na nasusunog. Samantala, kakailanganin mong pangalagaan ang iyong sariling kaluluwa sa prosesong ito. Ang Ignis ay maaaring mapinsala ito ng bahagya, ngunit ito ay magiging maayos hanggat maaari mo itong maprotektahan ng mabuti. Ipinaliwanag ni James ang pamamaraan. Handa na ako. Huminga ng malalim ang devouring demon. Siya ay lubos na naghanda para sa kung ano ang darating. Naglakad si James sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang kamay, at isang puting apoy ang lumabas sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang ipinadala ang apoy patungo sa lumalamon na demonyo. Nakaramdam ng nakakapasong init ang lumalamon na demon habang papalapit sa kanya ang puting apoy. Ang apoy ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga butas. Hindi makayanan ng impyerno, nasunog ang malaking bahagi ng kanyang laman. Gayunpaman, ang demonyong lumalamon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Ang apoy ay dumaloy sa katawan ng lumalamon na demon at nagsimulang sunugin ang iba pang mga kaluluwa sa loob niya. Sa buong panahon na ito, ang matinding sakit ang bumalot sa katawan ng lumalamon na demonyo. Kumunot ang kanyang mukha, at tumulo ang mga patak ng dugo sa kanyang noo. Natatakpan din ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa sa matinding paso at sugat. Gayunpaman, kinokontrol ni James ang apoy, tinitiyak na hindi nito nasusunog ang pisikal na katawan ng lumalamon na demon. Arg! Damn it! Hindi. Napuno ng matinding hiyawan ang isipan ng lumalamon na demonyo. Ang mga dagdag na kaluluwa sa lumalamon na demonyo ay humagulgol sa matinding paghihirap habang sila ay nagtagumpay. Habang ginagawa ang paglilinis ng kaluluwa, nagtanim siya ng isang espesyal na sigil sa kaluluwa ng lumalamon na demon. Ang sigil ay maaari lamang mayukit sa kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan ng ibinigay na pahintulot at hindi maaaring gawin ng pilit. Sa sandaling ito ay naka-embed, ang sigil ay hindi matatanggal gaano man kalakas ang lumalamon na demon. Kung susubukan niyang tanggalin ang sigil, ito ay sasabog, at agad na susunugan ang kanyang kaluluwa. Ginamit ni James si Ignis para dahan-daang linisin ang kaluluwa ng lumalamon na demon. Ang iba pang mga kamalayan sa kanyang katawan ay nalinis, na ginawang dalisay ang kaluluwa ng lumalamon na demon. Habang ang iba pang mga kaluluwa ay nasusunog, ang isipan ng lumalamon na demonyo ay naging mas malinaw, at naalala niya ang ilang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Dahil kinailangan ni James na pigilan ang kapangyarihan ng Ignis, napakatagal ng panahon para lubusang linisin ang kaluluwa ng lumalamon na demon. Matapos ang mahabang proseso, sa wakas ay nalinis na ang kaluluwa ng lumalamon na demonyo. Hindi na siya sinakta ng mga mapanghimasok na kaisipan sa kanyang isipan at sa wakas ay nagkamit ng kalayaan. Kasabay nito, nagawa rin niyang pinuhin ang iba pang mga kaluluwa,
na nagpapahintulot sa kanya na mapanatili ang kanyang soul power. Bahagya lamang siyang napagod at sa bandang huli ay gagaling din siya pagkatapos magtanim ng ilang panahon. Ganap na sinunog ng apoy ang kanyang laman at dugo, na naiwan lamang ang kanyang mga buto. Iginiit ni James Ignace ang kanyang mga buto na pinagtagpi-tagpi sa isang kumpletong kalansay at lalo siyang lumakas. Ang kanyang mga buto ay buo at walang dumi. Ginamit ng lumalamon na demonyo ang kanyang isip sa kalooban ng kanyang katawan upang muling buuin ang kanyang dugo at laman. Siya ngayon ay hindi na isang medyo may edad na lalaki ngunit naging bata at mag-ara. Ang manunukob na demonyo ay nagsalita kay James ng may paggalang, "Guro." Sabi ni James, "Ang iyong kaluluwa ay ganap na nabago. Kahit si Yori ay hindi masasabi na ikaw ang parehong tao. Malamang naisipin niya na dito ka namatay. Kung muli kang haharap sa kanya, hindi niya makikilala ang iyong aura. Buo na ngayon ang kaluluwa ng lumalamon na demonyo. Ang kanyang orihinal na pisikal na katawan ay pinagsama-sama gamit ang iba't ibang mga bangkay, ngunit ito ay kumpleto na ngayon sa tulong ng James Ignace. Patay na ang lumalamon na demonyo. Mula ngayon, makikilala ka na bilang Death Demon." Casual na binigyan siya ni James ng bagong pangalan. Habang nililinis ni James ang kaluluwa ng lumalamon na demonyo, nasulyapan niya ang kanyang mga alaala. Bago ang kanyang kamatayan, ang Devouring Demon ay isang powerhouse sa Terra Acme rank at tinawag na Master Necromancer. Siya ay isang malakas na cultivator na umiral bago ang Space Race era. Bago nasakop ng Space Race ang Greater Realms, napatay na siya ng iba pang powerhouses. Ang pangkukulam na kanyang pinagkadalubhasaan ay may kakayahang lumikha ng mga espiritu ng kamatayan. Kung gusto mo, Master. Hindi nang ahas ang Death Demon na suwayan si James dahil nasa kamay ni James ang buhay niya. Ibinuka ng Death Demon ang kanyang mga braso na para bang niyayakap niya ang mundo. Nakalanghap siya ng sariwang hangin at nakaramdam ng sigla. Pagkatapos, bumulong siya, napakasarap sa pakiramdam na maging malaya. Lumapit sa kanya si James at sinabing, "Ibigay mo." Mabilis na naunawaan ng lumalamon na demonyo at natanto ang intensyon ni James. Sinag at ginawa itong espada. Inalok niya ito kay James at magalang na sinabi, "Namatay ang mapanlaman na demonyo sa Sky Islands." Natural, ang espadang ito ay pag-aari ng tumalo sa kanya. Kinuha ni James ang espada. Nang ibigay ng Death Demon ang espada, tinanggal niya ang imprint ni Gale sa espada. Bumalik na ito sa natural na laki nito. Habang kinuha ni James ang espada, inukit niya ang kanyang aura dito. "Gagawa ako ng puwang para magamot mo ang iyong mga sugat at gumaling. Ipapatawag kita kapag kailangan ko ng tulong mo." Si James ay nagpapatuloy upang lumikha ng isang espesyal na espasyo sa isa sa mga acupoint ng Devouring Demon. Pagkatapos, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumitaw at binalot ang Death Demon, at ang 11 espiritu ng kamatayan, na nag-teleport sa kanila sa kalawakan. Pagkatapos, sinimulan ni James na suriin ang espada. Habang hinihimok niya ito, ang makulay na espada ay lumabo at naging isang ordinaryong espada. Bagamat ito ay halos katulad ng lahat ng iba pang espada, nagtataglay ito ng kamangha-manghang kapangyarihan. Ang espadang ito ay isang obra maestra. Napangiti ng mahina si James habang hinahangaan ang espada. Siya ay lubos na nakinabang sa pagdating sa sinaunang kalagayan. Hindi lamang siya nag-recruit ng isang powerhouse, ngunit nakakuha din siya ng isang pambihirang armas. Ang Death Demon ay dating isang powerhouse na umabot sa maagang yugto ng Terra Acme rank. Gayunpaman, hindi na siya kasing lakas dahil ang kanyang kasalukuyang anyo ay isang kaluluwa. Ngayon na ang kaluluwa ng Death Demon ay naibalik at naayos na, maaari siyang bumalik sa pagiging isang makapangyarihang Terra Acme kapag siya ay gumaling at nabawi ang kanyang lakas. Bukod dito, siya ay isang powerhouse na nag-ipon ng maraming karanasan at kaalaman sa kanyang nakaraang buhay. Kaya, medyo madali para sa kanya na tumawid sa mga sumusunod na hanay. Posibleng makapasok siya sa gitnang yugto ng Terra Acme rank habang siya ay nagpapagaling. Tumingin si James sa espada at bumulong, "Tatawagan ko itong Death Celestial Sword." Casual niyang pinangalanan ang espada at itinago ito. Tapos, nagsalubong ang kilay niya.
Tiyak na maririnig ng mga powerhouse sa labas ang tungkol sa Death Demon at gusto ni James na panatilihing sikreto ang katotohanan na kinuha niya siya. Saglit siyang nag-isip at saka nakaisip ng plano. Nagsimula siyang gumawa ng pekeng eksena. Boom! Sumabog ang time formation sa paligid niya. Habang nabasag ang Porma Sion, ang Death Demon ay sumugod at ang katawan ng Death Demon ay dahan-dahang kumalat sa hangin. Ang mga serye ng mga pangyayari ay mga ilusyon na nilikha ni James gamit ang iba't ibang landas ng langit at lupa. Sinadya niya itong makita ni Deshawn at ng iba pa. Alam ni Deshawn at ng iba pa na sinusubukan ni James na hikayatin si Death Demon, at nakita nilang nagkasundo sila. Gayunpaman, hindi nila makita kung ano ang nangyari sa loob ng formation. Ipinaalam lamang sa kanila kapag nangyari ang pagsabog. Ha! Anong nangyari? Hindi ba dapat nililinis ni Wyatt ang kanyang kaluluwa? Bakit sila nag-aaway ulit? Dagdag. Maraming nilalang ang nataranta sa kanilang nakita. Mabilis na tinungo ni James ang grupo ng mga nilalang. Lumapit si Yente sa kanya at tinanong. Anong nangyari? Ayos ka lang ba, bakit nag-away na naman kayo? Panunokso namang sagot ni James, yun ba ang pag-aalalang naririnig ko sa boses mo? Sa wakas nahulog ka na ba sa akin? Ang kanyang mga sinabi ay nagpapula sa kanyang mga pisngi habang nagmamadaling tumanggi. O syempre hindi. Nangako ka na paprotektahan mo ang pamilya ko. Kaya ako. Sige, sige. Naiintindihan ko. Pinigilan siya ni James. Lumingon siya sa ibang nilalang. Lahat ay nakatingin sa kanya ng malapitan, naghihintay ng kanyang paliwanag. Ngumiti si James at sinabing, napakasama ng halimaw na iyon. Pakiramdam ko ay hindi ko kayang panatilihin ang isang maluwag na kanyan sa tabi ko. Habang nililinis ko ang kanyang kaluluwa, sinamantala ko ang kanyang mahinang kalagayan at sinira siya. Sa oras na napagtanto niya, huli na ang lahat. Mabilis akong umatras, at sinira niya ang aking Porma Sion. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na nawala sa sandaling sinira niya ang aking Porma Sion. Inilarawan ng mga salita ni James ang eksenang nakita nila. Kaya naman, naniwala ang lahat sa paliwanag ni James. Kahit si Deshawn ay walang mahanap na mali. Dahil hindi nakabisado ni Deshawn ang iba't ibang landas ng langit at lupa, hindi niya matukoy na ang eksena ay isang ilusyon na nilikha ni James. Lumapit si Leilani at nagtanong, nasugatan ka ba? Medyo. Sagot ni James at nagsimulang magpakawala ng nakakakilabot na ubo. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Sa nakaraang labanan, siya ay tinamaan ng liwanag ng akmi at malubhang nasugatan. Pinipigilan niya ang mga sugat mula noon. Ngayong naayos na ang mga bagay, naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa sandaling tumigil siya sa pagpigil sa kanyang mga sugat, agad itong lumala. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan at sinira siya. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot, at ang dugo ay tumalsik sa kanyang bibig. Agad na umupo si James sa isang lotus position at nagsimulang mag-cultivate para pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang ibang mga nilalang ay nakatingin sa gilid. Tahimik na naglakad ang ilang nilalang papunta kay Deshawn. Isa sa telepatikong sabi nila, naalis ni Wyatt ang halimaw na iyon at nasugatan siya ngayon. Ito na ang perpektong pagkakataon para mawala siya. Atakihin natin siya habang ginagamot niya ang mga sugat niya. Kung papatayin natin siya, magiging atin ang kompetisyong ito at ang Chaos Sacred Lotus. Ang Chaos Sacred Lotus ay isang mapang-akit na premyo. Ito ay magpapahintulot sa isa na mabilis na makapasok sa Acme rank. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Acme rank matatawag ang isang ganap na powerhouse. Ngayong nalutas na ni Wyatt ang krisis, maraming nilalang ang umaasa na makuha ang Chaos Sacred Lotus. Si Kamat ay nagpadala rin ng isang kinatawan sa kompetisyong ito. Ang kalahok ay nasa tuktok ng Permanence Acme rank, at patay na patay sa pagpatay kay Wyatt. Gayunpaman, hindi niya alam na may sariling plano si Yori. Bago pa niya matamba si Wyatt ay kumilos na ang subordinate ni Yori. Sa kasamaang palad, natuloy ang plano ni Yori. Ang powerhouse na pinasok ni Kamat sa kompetisyon ay tinawag na Wolvus Yakel. Si Wolvus ay tumambay sa iba pang mga kalahok, nag-aalangan na gamitin ang pagkakataong patayin si James. Nagpakita ng matinding lakas si Wyatt sa nakaraang labanan. Dahil dito, hindi sigurado si Wolvus sa kanyang kakayahang kunin si Wyatt.
Kung nabigo ang kanyang palihim na pag-atake, siya ay papatayin. Sa halip na magmadali sa kanyang kamatayan, napagpasyahan niya na ang mabuhay ay mas mabuti para sa ngayon. Matapos matanggap ni Deshawn ang telepathic message mula sa kanyang teammate, mabilis siyang sumagot, "Huwag mo nang isipin iyon. Si Wyatt ay napakalakas. Malamang na hindi namin siya tahimik sa kabila ng kanyang kasalukuyang estado. Kung magagalit tayo sa kanya, lahat tayo ay mamamatay." Marami na rin siyang nagbabantay sa kanya ngayon, kaya maliit lang ang mga pagkakataon namin. Ayaw makipagsapalaran ni Deshawn. Mamamatay ang lahat kung magagalit sila kay Wyatt. Dahil kahit si Deshawn ay tumanggi na kumilos, ang iba ay nakontrol din ang kanilang sarili. Tahimik na nagkatinginan ang lahat. Mabagal na lumipas ang oras. Hindi nagtagal, pansamantalang naisara ni James ang kanyang mga sugat. Tumayo siya, tumingin sa paligid niya, at sinabing, "Akala ko ang ilan sa inyo ay susubukan akong patayin kapag gumaling ako." Humakbang si Deshawn at ngumiti ng husto. "Nagbibiro ka siguro, Wyatt. Paano ka namin tatangkaing patayin pagkatapos mo kaming iligtas kanina?" Masiglang wika niya na para bang matalik na magkaibigan ang dalawa. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Gumawa sila ng isang matalinong desisyon na pabayaan siya. Kahit nasugatan si James, madali niyang mapatay ang sinumang magtangkang hawakan siya. "Posible bang masira mo ang formation, Wyatt?" Tanong ni Yenta. Sumagot si James, "Siyempre, pero magtatagal. Ang pagbuo sa paligid ng Sky Islands ay mas simple kaysa sa isang setup sa Planet Desolation." Madaling buksan ito ni James, ngunit tumanggi. Sa halip, nais niyang maglagay ng isang panoorin. Humakbang siya patungo sa formation. Nakatayo sa hangganan ng pormasayon, nagkunwari siyang pinag-aaralan ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinimulan niyang basagin ang pormasayon. Hindi nagtagal ay nabuksan niya ang isang puwang. Maraming nilalang ang galit na sumugod sa puwang upang lisanin ang Sky Islands. Samantala, maraming powerhouse ang naghihintay pa rin sa Mount Chaos. Lahat sila ay pinagmamasdan ng mabuti ang sinaunang kaharian. Sa kasamaang palad, wala silang makitang anuman sa kabila ng pormasayon. Nais nilang magtungo sa Ancient Realm upang masuri ang sitwasyon, ngunit ipinagbabawal ito ng mga tuntunin ng kompetisyon. Kaya, maaari lamang silang maghintay ng balisa. Si Yori lang ang nanatiling napakalma at masayang nanunood. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pormasayon, at maraming nilalang ang sumugod palabas. Labas na sila. Nasira nila ang formation. Paano ito posible? Hinarang ng formation ang ating divine sense. Kahit ako hindi ko makita ang nangyayari sa loob. Mga quasi-admin lang sila, kaya paano nila nagawang masira ito? Marami sa mga powerhouse ang nagulat nang makita ang mga kalahok na umalis sa formation. Ilang hakbang pasulong si Yori na hindi makapaniwala. Ito ay imposible, bulalas niya. Dahil ang lahat ay hindi naniniwala na ang mga kalahok ay bumagsak sa pormasayon, walang nakapansin ng kakaiba sa kanyang mga salita. Hindi nagtagal, ang lahat ng nakaligtas na kalahok ay umalis sa pormasayon at nagtipon sa labas ng Sky Islands. Kalimutan ang kompetisyon. I forfeit. 1. Wyatt is way too powerful. Huwag na nating pagtalunan kung sinong team ang makakapagpabagsak sa kanya. Kahit magkaisa ang lahat laban sa kanya, matatalo pa rin kami. Oo, alis na ako. Matapos makayanan ang kanilang kalagayan, maraming nilalang ang sumuko sa kompetisyon. Habang ginagamot ni Wyatt ang kanyang mga sugat, natatakot silang hamampas. Alam ng lahat na napalampas nila ang pinakamagandang pagkakataon upang maalis si Wyatt at manalo sa kompetisyon. Ang mga kalahok ay nagsimulang umalis sa sinaunang kaharian ng sunod-sunod. Samantala, ang mga powerhouse na naghihintay sa Mount Chaos ay natigilan. Anong nangyayari? Hindi pa tapos ang kompetisyon. Bakit sila aalis? Binuksan ng mga kalahok ang mga special passage at bumalik sa Mount Chaos. Maya-maya, nakarating na sila doon. Sinundan din ni James ang grupo. Naiinis si Yori. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyari, ngunit hindi niya makita ang aura ng lumalamon na demon. Parang nawalan siya ng gana sa sandaling iyon. Base sa kanyang nakita, sigurado siyang namatay na ang lumalamon na demonyo. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala.
Ang lumalamon na demonyo ay isang Terra Akmin. Bukod dito, mayroon siyang liwanag ng Akmi bilang kanyang sandata at kayang utusan ng 12 espiritu ng kamatayan. Mahirap paniwalaan na ang isang taong tulad nito ay tinanggal. Sa sandaling umalis ang mga kalahok sa Ancient Realm, humakbang si Dolph at nagtanong, ano ang nangyari? Nagpalitan ng tingin ang lahat at nag-alinlangan. Hindi sila sigurado kung sasabihin nila ang totoo. Lumapit si James at sinabing, kami ay kabilang sa mga powerhouse ng Greater Realms. Sige at sabihin mo sa kanila ang nangyari. Hindi na kailangang matakot. Siya ay nasa ika-9 na yugto ng Omniscience Path at hindi pa nakakakuha ng Blythe Omniscience. Hindi siya invincible. Mula sa mga salitang ito, agad na nalaman ni Yori na nalantad ang kanyang balak. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik at tahimik. Tumingin si Dolph kay James at sinabing, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, Wyatt. Pumunta si James sa harap ng lahat at tumingin sa maraming powerhouse na naruroon. Hindi na iyon kakailanganin. Biglang humakbang si Yori. Ang mga powerhouses ay lumingon kay Yori na nagtataka. Tumingin si James kay Yori at mahinahong sinabi, hayaan kitang ipaliwanag ang iyong sarili, kung gayon. Ito lang ang plano ko. Hindi itinanggi ni Yori ang anuman at sinabi niya ng totoo, nag-set up ako ng formation sa paligid ng Ancient Realm. Gusto kong palihim na paalisin si Wyatt at ang iba pang kalahok. Ang mga powerhouse ay tumigas, at agad na naging maingat kay Yori. Tumingin si Dolph kay Yori at mahinahong nagtanong, bilang Great Elder ng Doom Race, bakit mo gustong patayin si Wyatt at ang iba pang kalahok? Ano ang mapapakinabangan mo rito? Malinaw na gusto kong makuha ang Blythe Omniscience. Nilalayon kong sakupin ang Greater Realms at magdulot ng isang maunlad na panahon. Hindi natatakot sa sinumang naroroon, isiniwalat ni Yori ang katotohanan sa kanila. Siya ay nasa 9th stage ng Omen Science Path at pisikal na hindi magagapi. Walang sino man ang may kakayahang tanggalin siya. Same time na tanong ni Dolph, ikaw ba ang kumuha ng token ng Cloud Race? Sagot ni Yori, hindi ako iyon. Nang mangyari iyon, naghahanap ako ng ilang espesyal na materyales. Matapos mahanap ang mga ito, nilinang ko sa pag-iisa upang maabot ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Pagkatapos magsalita, tiningnan niya ang mga powerhouse na naruroon. Lahat ng nakasalubong sa kanya ay napaatras. Bahagyang ngumiti si Yori at sinabing, gusto kong patayin ang mga kalahok na ito para ang ibang mga lahi ay makalaban sa Doom Race. Sa kasamaang palad, nabigo ang aking plano. Dahil ito ay dumating sa ito, wala akong pagpipilian kundi ang kunin sila sa pamamagitan ng puwersa. Ibigay mo sa akin ang iyong mga token, at ililigtas ko ang iyong buhay. Lumingon si Yori kay Wyatt at nagtanong, at saka, curious ako kung paano namatay ang lumalamon na demon. Isa siyang Terra Akmin, kaya paano siya napatay ng sinuman sa inyo? Hindi binalak ni Yori ang kasalukuyang pag-unlad. Wala siyang intensyon na ilayo ang sarili sa Doom Race. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian matapos patayin ang Grand Patriarch ng Doom Race. Gusto niyang lumipat ng palihim ngunit ngayon ay nalantad ang kanyang mga plano. Kaya naman, wala siyang choice kundi ihayag ang tunay niyang plano. Gayunpaman, iniisip niya kung paano namatay ang lumalamon na demon. Sumagot si James, pinatay ko siya. Tinuro ni Yori si James at sinabing, imposible yun. Sinasabi mo bang ikaw lang ang gumawa nito? Maaaring mayroon kang 1,000 paths holy body, ngunit isa ka lang quasi Akmin. Ang lumalamon na demon ay isang Terra Akmin. Mayroon din siyang makapangyarihang sandata at may 12 espiritu ng kamatayan. Gayunpaman, sinasabi mong pinatay mo siya. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si James. Ang kasalukuyang sitwasyon ay gumanap ng eksakto tulad ng inaasahan ni James. Sa panahon ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Kamat sa tabi ni Yori. Napansin ni Kamat si Wolvus at mabilis na tinawag siya, nagtanong, ano ang nangyari, Wolvus? Nang marinig niya ang kanyang pangalan, nakaramdam si Wolvus ng panginginig sa kanyang gulugod. Pagkatapos ng panandaliang pag-aalinlangan, lumapit siya kina Kamat at Yori at sinabing, napatay nga ni Wyatt ang lumalamon na demonyo. Kahit na siya ay isang quasi-Akmin, siya ay kahanga-hangang malakas.
Ikinuwento ni Wolves ang mga nangyari sa loob ng formation. Nang marinig nila ang lahat, nagulat ang mga powerhouse mula sa iba't ibang lahi. Hindi makapaniwalang napalingon ang lahat kay James. May solusyon si Yori sa kanyang dilema. Ang demonyong lumalamon ay isang makapangyarihang subordinate, at nakakalungkot na mawala siya. Gayunpaman, hindi siya nababahala sa kanyang pagkamatay. Tumingin si Yori sa iba pang mga powerhouse at malamig na sinabi, ang mga gawaing ito ay may kinalaman sa pag-aalala sa Doom Race. Umalis ka sa Mount Chaos kung gusto mong mabuhay. Nagplano na si Yori na kunin ang mga token at mayroon ba siyang lakas upang may sigawa ang kanyang mga plano. Gayunpaman, hindi pa niya nakuha ang Blithe Omniscience. Gagawin nitong lubhang mapanganib ang pakikipaglaban sa iba pang mga powerhouse mula sa Greater Realms at iba't ibang lahi. Ang layunin niya ay makontrol muna ang Doom Race, pagkatapos ay isa-isang nakawin ang mga token ng lahat. Dahil wala akong kinalaman dito, aalis na lang ako. Ang isang admin ay agad na nagpahayag ng kanyang pag-alis at umalis kasama ang kanyang alagad. Mabilis namang sumunod ang iba. Di nagtagal, maraming powerhouse ang umalis sa Mount Chaos. Samantala, ang powerhouse ng Soul Race ay nagpapanik. Humakbang siya at sumigaw, huwag kang umalis. Hindi natin pwedeng hayaan na lang itong mag-slide. Kung pumikit tayo, at hahayaan si Yori na kunin ang Doom Race, isa-isa niya tayong ilalabas. Humagalpak ng tawa si Yori at sinabing, wala akong hinaing sa inyo, kaya walang dahilan para patayin ko kayo. Kailangan ko lang ang iyong mga token. Lahat ay nabubuhay ng magkakasuwato hanggat ang 10 mahusay na karera ay nag-aabot ng mga token. Napakatagal na nilang namamahala. Bukod dito, ang Chaos Heavenly Path ay pinapabore ng human race, at mabilis silang nakakakuha ng swerte. Kung wala tayong gagawin, muling babangon ang sangkatauhan. Ang Greater Realms ay nangangailangan ng isang mahusay na pinuno na tulad ko. Pangungunahan ko ang Greater Realm at sakupin ang mga tao muli. Ibinigay ni Yori ang kanyang mga plano ng isang heroic spin, na para bang lahat ng ginawa niya ay para sa ikabubuti ng Greater Realms at pagsugpo sa mga tao. Sino ka sa palagay mo para kalabanin ang 10 dakilang lahi, Yori? Naabot mo na ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path, ngunit wala kang lakas upang labanan kami. Pinagtawanan siya ng 10 dakilang patriarch ng lahi. Dahil nilalayo ni Yori na kunin ang kanilang mga token, binalak nilang ipagtanggol ito ng husto. Panahon na para magkaisa sila laban sa kanilang karaniwang kaaway. Ang 10 mahusay na karera ay natatakot na sila ay bumagsak tulad ng mga domino kung si Yori ang mamumuno sa Doom Race. Ang ibang mga lahi ay mabilis na gumawa ng kanilang paninindigan upang hindi makialam. Dahil ito ay labanan sa pagitan ng 10 Great Races, ayaw nilang makisali. Pinili nilang manahimik o umalis sa Mount Chaos. Karamihan sa kanila ay piniling umalis sa lugar. Habang mas maraming nilalang ang umalis, sumunod ang lahat at lumayo sa labanan. Di nagtagal, ang mga miyembro na lamang ng 10 dakilang lahi ang natira. Sa simula pa lang, nanatiling tahimik si Dolph at pinanood ang lahat mula sa gilid. Tumingin siya sa mga powerhouse mula sa iba pang 9 na karera, humakbang pasulong, at sinabing, dapat kayong lahat ay umalis. Dahil may kinalaman ito sa ating lahi, dapat nating alagaan ito sa ating sarili. Sabi ng Patriarch ng Soul Race, nagbibiro ka ba, Dolph? Kung mab-aigo siyang pigilan ng Doom Race, inaasahan mo bang hahayaan natin siyang atakihin tayo sa susunod? Tumingin sa kanya si Dolph nang may pagmamalaki at sinabing, kung hindi man lang natin maresolba ang problemang tulad nito, gaano tayo karapat-dapat na tawaging pinakamalakas na lahi ng Greater Realm? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang mga bagay. Kapag nalutas na natin ang panloob na salungatan na ito, personal kong bibisitahin ang bawat isa para gumawa ng mga pagbabago. Si Dolph ay isang misteryoso at maingat na patriarch. Alam ng lahat sa Greater Realm na siya ang namuno sa Doom Race. Gayunpaman, walang nakakita sa kanyang lakas noon dahil siya ang naging patriarch ng lahi ng Doom pagkatapos ng labanan sa Primordial Realm. Ang tanging alam na katotohanan tungkol sa kanya ay ang kanyang katayuan bilang isang Terra Akmin. Lahat ng iba pa tungkol sa kanya ay isang misteryo. Bagamat humakbang si Dolph para ayusin ang kaguluhan, nagdududa pa rin sa kanya ang iba.
Ang iba pang siyam na patriarch ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Pagkatapos ng maikling palitan, umatras sila sa ngayon, ngunit palihim na silang bumuo ng isang alyansa. Kung hindi maalis ng Doom Race ang kanilang alitan at pinangunahan ni Yori ang pagsisikap na kunin ang kanilang mga token, nangako silang protektahan ang isa't isa. Napagkasunduan nilang suportahan ang isa't isa at palayasin ang Doom Race kahit sino pa ang una niyang i-target. Sige, kung ganoon. Iiwan ka na namin. Sana harapin mo ito ng maayos, Dolph. Nagpaalam na sila at nagmamadaling umalis. Di nagtagal, tanging mga nilalang mula sa Doom Race ang naiwan sa Mount Chaos. Nagsalubong ang kilay ni Yori. Siya ay likas na maingat, at makita kung gaano kalmado si Dolph ay kinabahan siya. May trick ba si Dolph sa kanyang manggas? Naisip ni Yori. Gayunpaman, mabilis niyang tiniyak sa sarili na walang dapat ipag-alala. Napatay na niya ang dating Grand Patriarch, at ang kasalukuyang Grand Patriarch ay isa sa kanya. Bukod dito, tiwala siya sa kanyang lakas. Tumingin si Yori kay Dolph at sinabing, Honored Patriarch, ito na ang huling pagkakataon na tatawagan kita sa ganitong paraan. Binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ibigay ang iyong posisyon bilang Doom Race Patriarch, at alisin ang iyong cultivation base. Kung makikinig ka sa akin, itatabi ko ang isang espiritual na bundok sa ating teritoryo para mabuhay ka ng mapayapa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang mga elder ng Doom Race ay may mga komplikadong ekspresyon. Ang alitan sa loob ng Doom Race ay namumuo sa hindi mabilang na taon. Walang sino man ang aktwal na inaasahan na magkakaroon ng labanan sa kapangyarihan na pinasimulan ng isang dakilang elder. Huminga ng mahina si Dolph at sinabing, alam mo ba ang ginagawa mo, Yori? Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng pagkolekta ng mga susi at pagpapalabas kay Soren? Kahit na makuha at linangin mo ang Blythe Omniscience, sa tingin mo ba ay mapapatay mo siya? Sagot ni Yori, syempre, alam ko ang ginagawa ko. Si Soren ay nabuklod sa pormasayon sa hindi mabilang na taon. Siya ay may mas mababa sa 1/10 ng lakas na mayroon siya sa kanyang kalakasan. Napakahina niya ngayon. Kapag nakuha ko na ang Blythe Omniscience, parang patay na siya. Pagkatapos, itinuro ni Yori si Dolph at sinabing hindi sang-ayon, ang lahi ng Doom ay ang pinakamalakas sa Greater Realms. Gayunpaman, bilang patriarch nito, wala kang naiambag. Dapat ay matagal na nating nasakop ang iba pang mga lahi, at naging pinakamataas na pinuno ng Greater Realms. Bagamat ang iba pang siyam na patriarka ay umalis sa Mount Chaos, hindi sila masyadong nakarating. Pagkatapos umalis sa Doom Realm, pinanood nila ang sitwasyon mula sa Chaos. Na-curious sila kung paano haharapin ni Dolph ang sitwasyon. Kung hindi nagtagumpay si Dolph, magkakaisa silang lahat at sama-samang sasalakayin si Yori. Kailangan nating magtulungan para patayin si Yori kung hindi siya mahawakan ni Dolph. Oo, kailangan na nating tanggalin si Yori. Salamat kay Wyatt, nakalabas ang ating mga alagad sa sinaunang kaharian ng buhay. Kung sila ay namatay, ito ay magiging isang malaking kawalan para sa bawat isa sa atin. Gayunpaman, si Yori ay nasa ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Siya ay may pinatibay na katawan. Walang kasiguraduhan na mapapawi natin siya kahit magkaisa tayo, di ba? Nagtipon ang mga patriarka upang pag-usapan. Samantala, nasa Mount Chaos pa rin ang mga miyembro ng Doom Race. Matagal nang alam ni Dolph ang tungkol sa mga ambisyon ni Yori. Alam din niya na si Yori ay lihim na nilinang ang Omniscience Path. Sa katunayan, ito ay karaniwang kaalaman sa Doom Race. Gayunpaman, hindi ito ipinahayag sa publiko. Mas madaling sabihin kaysa gawin, Yori. Napabuntong hininga si Dolph at walang magawang sinabi, minimaliit mo ang ibang lahi sa Greater Realms. Lahat sila ay may magagandang pundasyon at mga nakatagong powerhouse. Hindi pa nila ibinunyag ang kanilang mga sarili at naghihintay ng kanilang oras. I can assure you though, it's going to happen very soon. Tumingin si Yori kay James at sinabing, si Wyatt ay naging kilala sa kompetisyong ito. Sa loob ng ilang panahon, tiyak na magiging isa siya sa mga pinakadakilang powerhouse sa Greater Realms. Baka makapasok pa siya sa Kylem Acme rank. Dapat ko siyang patayin.
Siya ang magiging pinakamalaking hadlang sa pag-iisa ng Doom Race. Malungkot ang ekspresyon ni Yori habang nakatitig kay James. Naramdaman ni James ang malakas na pagpindot sa kanyang katawan na naging dahilan ng pag-iwas niya sa kakulangan sa ginhawa. Swoosh! Isang figure ang lumitaw sa harap ni James out of the blue at pinalihis ang kapangyarihan ni Yori. Ito ay walang iba kundi ang utusan ni Dolph na si Zizzle Dalibor. Si Zizzle ay isang misteryosong miyembro ng Doom Race. Naglingkod siya sa maraming henerasyon ng Doom Race Patriarchs at nabuhay ng napakahabang panahon. Sa sandaling lumitaw si Zizzle, ang presyon ay tinanggal mula kay James. Tumingin siya sa babaeng nasa harap niya, sinusubukang alamin ang kanyang cultivation rank. Sa kabila ng pagiging quasi-acme rank, hindi siya mabasa ni James. Bagamat siya ay nasa harapan niya, ang kanyang divine sense ay walang nakita. Kasabay nito, naglabas siya ng kakaibang aura. Isa iyon sa naramdaman ni James habang siya ay nasa sinaunang kaharian. Ang nilalang na namamahala sa deathmatch ay may parehong aura sa kanya. Si Zizzle kaya ay isang Kylem Acmin. Isip ni James. Mabilis na umiling si James at inalis ang iniisip. Imposibleng maging Kylem Acmin siya. Kung si Zizzle ay isang Kylem Acmin, ang lahi ng tao ay higit na magdusa sa panahon ng labanan sa Primordial Realm, at ang Greater Realms ay hindi magbabayad ng ganoong kalaking halaga. Natigilan si Yori sa itsura ni Zizzle. Ramdam niya ang lakas nito. Bilang dakilang elder ng lahi ng Doom, alam niyang may personal na lingkod ang Patriarch. Malamig na sinabi ni Elder Yori, sa wakas ay nagpakita ka na, Zizzle. Alam niya ang tungkol sa kanya ngunit hindi pa niya ito nakita. Mahiwaga si Zizzle at nakinig lamang sa utos ng Patriarka. Kung walang pahintulot niya, hindi siya magpapakita. Matapos magpakita ay agad na binasag ni Zizzle ang deadlock. Lumipat ang ilang matatanda patungo kay Dolph at ang ilan ay patungo kay Yori. Ang Doom Race ay nahahati sa dalawang paksayon. Alam ng lahat ng nasa Doom Race na hindi maiiwasan ang labanan ngayon. Ang kalalabasan nito ay magdedetermina kung sino ang hahawak ng kapangyarihan at maging ang pinakahuling pinuno ng Doom Race. Ang mga matatanda ay nagsimulang kumampi sa isa't isa, pumili sa pagitan ni Yori at Dolph. Ang ilang matatanda mula sa ibang paksayon ay hindi pumili sa dalawa. Sinulyapan sila ni Yori at walang awa na sinabi, ang mga hindi kakampi sa akin ay papatayin kapag na-control ko na ang Doom Race. Nang marinig ito, ang mga matatandang gustong umiwas sa labanan ay napaawang ang kanilang mga labi. Sinimulan nilang suriin ang pagkakataon ng bawat panig na manalo, pinag-iisipan kung sino ang susundan. Ang paggawa ng maling desisyon ay haantong sa kanilang kamatayan. Si Dolph naman ay nanatiling tahimik. Hindi niya pinilit ang sinuman o sinubukang impluwensyahan sila. Ang dakilang elder ay nasa ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Siya ay karaniwang hindi magagapi sa puntong ito. Mas malaki ang chance na mabuhay kung susundin natin siya. Nagsimulang mag-usap ng palihim ang mga hindi nakapagpasya na matatanda. Pagkatapos ng maikling usapan, pinili nilang pumanig kay Yori. Ang panig ni Yori ay may kalamangan sa mga numero. Sa sandaling iyon, isang malakas na tinig ang nagmula sa isang malayong espiritual na bundok. Anong nangyayari dito? Isang maraming kulay na liwanag ang sumikat mula sa espiritual na bundok, at isang matandang lalaki ang makikitang nakaupo dito. Binabati kita sa pag-alis sa pag-iisa, Grand Patriarch. Agad siyang binati ng lahat ng may paggalang. Maging sina Yori at Dolph ay magalang sa kanya. Umupo ang matanda sa gitna ng maraming kulay na mga ilaw. Ang lalaki ay ang Grand Patriarch ng Doom Race, si Hira. Gayunpaman, hindi ito ang tunay na hero kundi ang subordinate ni Yori, si Loda in disguise. Si Loda ay lingkod ni Yori. Mula nang masugatan si Hira sa labanan sa Primordial Realm, inalagaan niya ito. Naiintindihan niya ang lahat tungkol kay Hira, lalo na ang aura nito. Ngayong ginagaya niya siya, walang nakakakita sa kanyang disguise, kahit na si Dolph. Kumislap ang katawan ni Hira at agad siyang nagpakita sa Mount Chaos. Tumayo siya sa pagitan ng dalawang paksayon. Grand Patriarch. Hinawakan ni Yori ang kanyang mga kamay, at sinabing, lahat ng ginawa ko ay hindi para lumikha ng hidwaan sa loob ng angkan.
Ginagawa ko ito para sa ating sariling kapakanan, at upang matiyak ang kaunlaran ng Doomrace sa mga susunod na henerasyon. Tumingin sa kanya si Hira at hinaplos ang kanyang maputing balbas. Tapos, sabi niya, hindi kita sinisisi sa mga kinikilos mo, Yori. Masasabi kong iniisip mo ang kaunlaran ng ating lahi. Pagkatapos, bumaling si Hira kay Dolph at nagtanong, nang pumanaw ako. Ang posisyon ko sa iyo, ano ang sinabi ko sa iyo? Sumagot si Dolph, kailangan kong gabayan ang lahi ng kapahamakan upang umangat sa iba at maging pinakadakilang lahi sa Greater Realms. Gayon din, na dapat sakupin ng Doomrace ang Greater Realm, at ipasakop sa amin ang lahat. Tinanong ni Hira, natupad mo ba ang iyong tungkulin? Hindi. Ibinaba ni Dolph ang kanyang ulo. Bumantong hininga si Hira at sinabing, magkalahi tayo, kaya hindi na kailangan ng mga petty battle. Dolph, isa kang magaling na patriarch. Sa iyong pamumuno, ang Doomrace ay muling nabuhay at umunlad. Gayunpaman, hindi ka malapit sa isang natitirang patriarch. Wala kang mga ambisyon at hindi na angkop na pamunuan ng Doomrace. Sagot ni Dolph, naiintindihan ko at sumasang-ayon ako na dapat akong bumaba sa pwesto. Ang aking anak, si Wyatt, ay nakagawa ng maraming bagay kamakailan. Mag-isa niyang pinatay ang isang Terra Akmin sa sinaunang kaharian. Kahit na kulang pa ang kanyang cultivation rank, malaki ang potensyal niya at karapat-dapat siyang pumalit sa akin bilang bagong patriarch ng Doomrace. Hindi rin makilala ni James na peke ang Hira na ito. Nang makitang gumagalang si Yori sa Grand Patriarch, naisip ni James na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Agad siyang humakbang pasulong at sinabing, talagang gagawin kong superior ang Doomrace kaysa sa iba at sasakupon natin ang ibang lahi. Hindi inaasahan ni James na igagalang ni Yori si Hira ng may labis na paggalang. Gayunpaman, ibinigay na ng Grand Patriarch kay James ang Chaos Sacred Art. Kaya, ipinalagay ni James na kinilala na siya ni Hira bilang susunod na pinuno ng Doomrace. Bukod dito, ang Grand Patriarch mismo ang sumulong at nagtalaga kay Wyatt bilang susunod na Patriarch ng Doomrace noong siya ay mahina pa. Nakahinga ng maluwag si James. Pinasok niya ang Doomrace para maging isang mataas na ranggo na miyembro at maghasik ng alitan sa pagitan ng Greater Realms. Nais niyang palihim na mag-udyok ng isang malaking digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi at bumili ng oras para sa mga plano ni Thea. Sa sandaling nagkagulo ang Greater Realms, maaaring alisin ni Thea ang mga Watchers na nakatago sa Dark World at lumikha ng isang bagong mundo. Pagkatapos, ito ay markahan ang pagtaas ng human race. Gayunpaman, umiling si Hira at sinabing, palagi akong umaasa ng magagandang bagay mula sa iyo, Wyatt, at hinahanda kita para maging susunod na kahalili. Alam ko ang iyong mga ambisyon, ngunit hindi ka karapat-dapat na pamunuan ng Doomrace sa pananakop nito sa Greater Realms ngayon. Bahagyang natigilan si James sa sinabi ni Hira. Nagulat din si Dolph, hindi maintindihan kung bakit nasasabi ang mga bagay na iyon ng Grand Patriarch. Tumingin si Hira kay Yori at sinabing, naabot na ni Yori ang ikasyam na yugto ng Omniscience Path, at may lakas na kailangan para pamunuan ang Doomrace bilang bagong patriarch nito. Kapag mayroon na siyang Blithe Omniscience, hindi na siya matatalo. Kasama niya sa Timon, ang Doomrace ay tiyak na magiging mga pinuno ng Greater Realms. Agad na humakbang si Dolph at sinabing, Grand Patriarch. Ang aming Chaos Sacred Art ay kasing ganda ng Omniscience Path. Nakaligtas kami sa Sky Burial Age kasama nito. Itatapon ba natin ang ating mga ugat at linangin ang supernatural power ng human race? Kailangan ba nating yumuko sa paggamit ng supernatural na kapangyarihan ng lahi ng tao para sakupin ang Greater Realms? Matindi ang pagtutol ni Dolph sa desisyon. Ikaw ay walang pakundangan na tanga. Sigaw ni Hira, kino-question mo ba ang judgment ko, Dolph? Hindi mahalaga kung ito ay ang Blithe Omniscience o ang Chaos Sacred Art, pareho silang naiwan ng mga sinaunang orakulo. Pag-aari sila ng lahat at hindi eksklusibong pag-aari ng sinuman. Matagal ka nang naging patriarch ng lahi ng Doom, ngunit hindi mo pa ito naiintindihan. Pero, gusto pa ring ipaglaban ni Dolph ang kanyang punto. Gayunpaman, sumigaw si Hira, wala na akong maririnig na salita. Hanggat nabubuhay pa ako ang may huling say sa mga gawain ng Doomrace.
Naayos na ang usaping ito. Mabilis na inayos ni James ang sarili pagkatapos ng biglaang desisyon. Agad siyang humakbang, at sinabing, binabati kita sa pagiging bago nating patriarch. Pagkatapos, lumapit siya kay Yori, lumuhod sa isang tuhod, at sinabing, isang karangalan na ikaw ang aming patriarch. Maraming nilalang ng Doom Race ang nagulat sa ginawa ni James. Kahit si Yori ay hindi ito inaasahan. Naisip niya sa kanyang sarili, pag-usapan ang tungkol sa isang matalinong bata. Alam niya kung paano kumilos ng naaayon. Dahil si Wyatt ang unang kumilala sa kanya bilang bagong patriarch, naging mahirap para kay Yori na patayin si Wyatt bago ang iba pang Dooms. Gayunpaman, si Wyatt ay magiging isang malaking banta sa hinaharap kung hindi niya ito itatapon. Tumayo si James, lumapit kay Dolph, at sinabing, pare, dapat nating gawin ang sinabi ng Grand Patriarch. Mula ngayon, si Yori ang magiging patriarch ng lahi ng Doom, at ipagpaliban natin ang kanyang kagustuhan. Huff! Napabuntong hininga si Dolph. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, walang gaanong masasabi ni Dolph upang baguhin ito. Sabi ni James, Sir Yori, dahil gusto mo ang mga token at Blythe Omniscience, voluntaryo akong pamunuan ng mga powerhouse ng Doom Race para kolektahin ang mga ito para sa iyo. Kung tatanggihan tayo ng ibang lahi, buburahin natin sila. Para kay James, hindi mahalaga kung sino ang patriarch ng Doom Race. Ang kanyang pangwakas na layunin ay itapon ang Greater Realm sa gulo. Dahil malaki ang ambisyon ni Yori, nagpasya si James na tulungan siya at lumikha ng hidwaan sa pagitan ng iba pang mga lahi. Ito ay magiging mas madali kaysa sa pagiging mismo ng Doom Race's patriarch. Natuwa si James sa mga nangyari. Pagkatapos ng lahat, pinasok niya ang Doom Race na nagbabalak na magdulot ng gulo sa Greater Realms. Hinaplos ni Yori ang kanyang balbas at nag-iisip na tumingin kay James. Sa pagkakataong iyon, medyo nag-aatubili siyang tanggalin si Wyatt. Para makuha ang tiwala ni Yori, mabilis na kinuha ni James ang Chaos Sacred Art at inalok ito kay Yori gamit ang dalawang kamay. Sir Yori, ito ang Chaos Sacred Art na ibinigay sa akin ng Grand Patriarch. Ngayong ikaw na ang Patriarch, natural lang na mayroon ka nito. Hindi na umabot si Yori para tanggapin ito dahil alam niyang imposibleng linangin niya ang Chaos Sacred Art. Hindi kayang linangin ni Yori ang Chaos Sacred Art, kahit na mayroon siya nito. Sinusubukan niya ang lahat ng paraan upang makuha ang Blythe Omniscience dahil hindi niya malilinang ang Chaos Sacred Art. Nagbago ang opinyon ni Yori kay James pagkatapos niyang ialok ang Chaos Sacred Art. Pakiramdam niya ay nakakaawa na maalis ang naturang powerhouse. Tiyak na magiging isang walang katulad na powerhouse si Wyatt na may kaunting oras. Kapag nangyari iyon, maaari silang magkaisa upang sakupin ang Greater Realms. Ang Doom Race ay magkakaroon ng ganap na pamamahala sa Greater Realms. Tinapik ni Yori ang balikat ni James at nakangiting sinabi, Good. Ikaw ay isang mahuhusay na magsasaka, Wyatt. Gusto kitang patayin para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Gayunpaman, nagbago ang isip ko. Maaari mong panatilihin ang Chaos Sacred Art. Gamitin ng mabuti ang iyong oras upang matagumpay itong malinang. Bilang mga nilalang ng Doom Race, dapat tayong magkaisa. Sama-sama, maaari nating pamunuan ng Doom Race at lumikha ng isang hindi pa nagagawang panahon. Salamat, Sir Yori. Lumingon si James sa ibang Dooms at sumigaw, anong ginagawa niyo? Magmadali at batiin ang ating bagong patriarch. Agad na naalala ng mga matatanda ng Doom Race ang kanilang sarili. Congratulations, Sir Yori. Natutuwa akong ikaw ang bagong patriarch, Sir Yori. Marami sa mga matatanda ang mabilis na bumati kay Yori. Natuwa naman si Yori sa naging reaksyon nila. Akala niya ay magiging mahirap ang pakikitungo kay Dolph. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling hikayatin siya ni Wyatt. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa kanya, mayroon pa rin siyang mga alalahanin tungkol sa pagpapanatili kay Dolph. Desidido siyang ipa-abolish ni Dolph ang kanyang cultivation rank. Gayunpaman, napakalakas ni Dolph, at kung aalisin niya ang kanyang cultivation base, malaki ang epekto nito sa kabuuang lakas ng Doom Race. Napaisip si Yori, nag-iisip kung paano pinakamahusay na haharapin si Dolph.
Maya-maya, lumingon siya kay Dolph at sinabing, "Masyado kang makapangyarihan, Dolph. Wala pa akong tiwala sa iyo, at hindi rin ako naniniwala na madali mong isuko ang posisyon bilang patriarch ng lahi ng Doom. Hahayaan kitang mabuhay sa ngayon, ngunit kailangan kitang aipakulong. How dare you?" Galit na galit si Dolph. Nakipagkompromiso na siya at sumuko sa kanyang posisyon, ngunit wala pa ring balak si Yori na palayain siya. Agad na sumingit si James, "Pare, huminahon ka. Makatuwiran ang pag-aalala ni Sir Yori. Napakalakas mo at naging patriarch namin sa loob ng maraming taon. Isa kang prestihiyosong figure sa amin. Siguradong nag-aalala si Sir Yori na pangunahan mo ang mga powerhouse na magrebelde laban sa kanya. Ikukulong ka lang niya saglit at wala siyang planong kitilin ang buhay mo. Basta loyal ka sa lahi natin, I'm sure papalabasin ka ni Sir Yori very soon." Tumingin si Dolph kay James. Nahihiya siya sa kanyang sarili dahil sa labis na reaksyon. Kahit na siya ay naging patriarch ng lahi ng Doom sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nagpatahimik sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Samantala, si Wyatt ay nakolekta at maaaring kumilos ayon sa mga pangyayari. Sabi ni Dolph, "Fine, ikulong mo ako. Dahil nag-aalala ka, tatatakan ko ang primordial spirit ko at papasok sa Soul Pagoda. Maghihintay ako hanggang sa sapat na ang tiwala mo sa akin para palabasin ako." Gumaan ang pakiramdam ni Yori sa kanyang mga sinabi. Agad siyang nag-order, ipadala si Dolph sa Soul Pagoda. Mabilis na lumapit ang ilang Dooms at nagsabi, "Sa ganitong paraan, pakiusap." Hindi na nagsalita pa si Dolph at tumalikod na para umalis. Lumapit si James kay Yori at nakangiting sinabi, "Sir Yori, lihim ko ring nilinang ang Omniscience Path. Gayunpaman, medyo mababa ang mga natamo ko kumpara sa iyo. Nasa 7th stage pa lang ako ngayon. Umaasa ako na mabigyan mo ako ng gabay. Kung maaari mo rin bang ibahagi sa akin ang Blythe Omniscience pagkatapos mong makuha ito?" Sinimulan ni James ang pabor kay Yori. "Oo naman, hindi iyon magiging problema." Tinapik ni Yori ang balikat ni James at nakangiting sinabi, "Wyatt, I'm appointing you as the Doom Race's Great Elder. Sa Dooms, pangalawa ka lang sa akin, at walang ibang makakapag-utos sa iyo maliban sa akin." Sarap na sarap si James sa pwesto. Ang pagiging dakilang elder ng lahi ng Doom ay magbibigay sa kanya ng makabuluhang kapangyarihan. Bukod sa patriarch, walang ibang makakapagpawalang bisa sa kanyang mga desisyon. Siya talaga ang may pinal na sasabihin sa karamihan ng mga bagay. Si Hera, na ginaya ni Loda, ay hindi na nagsalita at aalis na sana ng maayos ang lahat. Palom, Grand Patriarch. Sabay-sabay na nagpaalam ang The Doom Race's elders. Kalahati. Ang iba pang mga lahi ng 10 Great Races ay nagbigay pansin sa Doom Race. Nagtiwala sila kay Dolph at piniling umatras. Gayunpaman, ang kinalabasan ay hindi ang kanilang inaasahan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang patriarch ng lahing kaluluwa ay may tame time na ekspresyon. Tumingin siya sa Ursa's patriarch, nagtanong, "Geralt, pangalawa lang ang Ursa sa Doom Race. Ngayong naging patriarch ng lahi ng Doom si Yori, hahabulin niya tayo para sa ating mga token. Kung hindi natin ibibigay sa kanya, tiyak na sisirain niya ang ating mga lahi." Si Geralt Wagstaff ay ang Ursa's patriarch, isang kilalang powerhouse sa buong taon. Ang kabuuang lakas ng mga Ursa ay napakaganda rin. Ang patriarch ng lahing kaluluwa ay hindi nais na pangasiwaan ang sitwasyon at sinubukang itulak ang mga Ursa na manguna. Sa sandaling iyon, lahat sila ay may mga solemna na ekspresyon. Wala sa kanila ang umaasa na haantong sa ganito. Ang patriarch ng Angel Race, si Jethro Amani, ay nagsabi, "Sa totoo lang, hindi ko iniisip na ang Doom Race ay magkaisa at mamuno sa Greater Realms." Nang marinig ito, ang iba ay napalingon sa kanya na nagtataka. Sabi ni Jethro, "Sa nakalipas na ilang taon, mas lumakas ang swerte ng human race. Ang Doom Race ay marahil ang tanging pag-asa natin sa pagsugpo sa mga tao. Sa malapit na hinaharap, ang laban sa swerte ng Chaos ay malamang nasa pagitan ng human race at Doom Race. Ang iba sa atin ay hindi man lang makakalaban sa kanila.
Sa palagay ko, dapat nating suportahan si Yori na makuha ang Blythe Omniscience kaya swerte na sugpuin ang mga tao. Wala tayong awayan sa Dooms, kaya hanggat ibinibigay natin ang mga token, maaari tayong mamuhay ng payapa. Gayunpaman, mayroon tayong alitan sa dugo sa human race. Sa panahon ng labanan sa Primordial Realm, nagkapit-bisig kami at winasak ang 50 kapangyarihan ng human race. Sinuri ni Jethro ang sitwasyon at ibinahagi ang kanyang opinyon. Ang swerte ng human race ay unti-unting lumalakas, at alam na alam ito ng mga powerhouse ng Greater Realms. Habang lumalaki ang swerte ng human race, humina ang swerte ng kanilang lahi. Ang Dooms ay ang tanging hindi naapektuhan. Sa kabaligtaran, talagang nagkaroon sila ng pagtaas ng swerte. Ang mga salita ni Jethro ay nagpaisip sa ibang mga patriarka. Ang kanyang pagsusuri ay napakamakatwiran. Gayunpaman, nag-aatubili silang sumuko sa Doom race ng napakadali. Kung hindi dahil kay Wyatt, ang kanilang mga kababalaghan ay namatay na sa Ancient Realm. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Geralt, dapat nating panatilihin ang ating lakas. Hindi mahalaga kung ang human race o ang Doom race ang mananalo sa laban na ito. Ang mananalo ay tiyak na makakaranas ng matinding pagkatalo. Ito ang perpektong pagkakataon para sa atin na umatake. Sang-ayon ako. Ngayon lang lumitaw ang Grand Patriarch ng Doom Race, ngunit ang kanyang sigla ay hindi mukhang mahina. Sa katunayan, siya ay tila puno ng buhay, nakakaiba. Muntik na siyang mamatay sa labanan sa Primordial Realm. Imposibleng gumaling siya. Dapat ay hindi ka pani-paniwalang mahina siya ngayon. Kung tutuusin sa kalagayan niya ngayon, siguradong nakagawa na siya ng breakthrough. Maaaring siya ay pumasok sa Kylem Acme rank. Imposible yan, di ba? Napasigaw ang mga patriarch sa posibilidad. Kahit ano pa, hindi magandang ideya na makipag-away sa Doom race ngayon. Kahit na nagawa nating sirain ang mga ito, magdaranas tayo ng matinding pagkalugi. Samantala, magkakaroon ng mas maraming oras ang human race para lumakas. Kung mangyayari iyon, tiyak na mapapawi tayo. Kailangan nating hayaan ang Doom race na supilan ang human race. Ito ang aming pinakamagandang opsyon. Ang mga powerhouse na naruroon ay may kakayahang makakuha ng pananaw sa hinaharap. Matapos ang isang detalyadong talakayan, nakarating sila sa isang conclusion at piniling ikompromiso sa ngayon. Kung ang Doom race ay dumating upang hingi ng kanilang mga token, ibibigay nila ang mga ito, na nagpapahintulot sa kanila na labanan ang human race. Logically speaking, ang human race ay dapat magkaroon ng powerhouses na tumataas dahil ang kanilang swerte ay lumalakas. Gayunpaman, wala pang anumang powerhouse ng tao na nagpapakita. Nag-aalala ako. Mahigpit na iginiit ni Yori na walang kinalaman sa kanya ang insidente ng Cloud Race. Kung nagsasabi siya ng totoo, tiyak na ang mga tao ang nasa likod nito. Ipaubaya na natin sa Doom race ang mga problemang ito. Ibibigay natin ang mga token, ngunit dapat mamatay si Soren. Matagal na siyang nakulong at siguradong mahina na talaga siya. Dapat madali para sa atin na patayin siya. Matapos talakayin ang sitwasyon, nagpasya ang mga patriarka na ibigay ang kanilang mga token. Kasabay nito, nagpasya din silang magtungo sa Cloud Race ng magkasama. Pagkatapos makuha ni Yori ang Blythe Omniscience, magkakaisa sila para patayin ang pinakamalakas na powerhouse ng human race, si Soren. Umalis ang mga patriarka pagkatapos magkaroon ng kasunduan. Samantala, nakabalik na si James sa Mount Doom. Umupo siya sa isang bato sa bangin ng likod ng bundok at nag-iisip sa malayo. Isang magandang babae ang lumapit sa kanya ng matikas. Maya-maya pa ay dumating na ito sa tabi niya. Alam kong hindi ka masaya sa sitwasyon ngayon. Kilalang kilala ni Yemima si Wyatt. Habang dahan-daw ang ginagawa ni Wyatt ang kanyang reputasyon sa buong Greater Realms, hamarang si Yori at kinuha ang Doom Race. Ang sinumang nasa parehong posisyon ni Wyatt ay hindi masisiyahan. Magaling ako. Ngumiti si James, tumalon mula sa bato, at niyakap si Yemima. Masyadong malakas ang Iungri. Maging ang Grand Patriarch ay nakatayo sa kanyang gilid. Wala akong choice kundi ang magkompromiso at sumama dito. Gayunpaman, hindi siya mananatili sa kontrol ng matagal. Hanggat nabubuhay ako, may pagkakataon pa na maibalik ang mga bagay-bagay.
Kung ako ay lumaban sa kanya, ang aming lahi ay dumanas ng matinding pagkatalo. Magdurusa din ang ating swerte, at lalago ang swerte ng human race. Kung gayon, ano ang susunod mong plano? Kumapit si Yemima sa mga braso ni James. Natural, kailangan kong buong pusong tulungan si Yori na makuha ang mga token. May ngiti sa labi si James. Bagamat iba ito sa kanyang pinlano, ang kasalukuyang sitwasyon ang kailangan niyang mangyari. Dumating si Yemima para aliwin si James. Nang makitang okay na siya, gumaan ang loob niya. Sa kabilang banda, nakuha na ni Yori ang pangunahing rurok pagkatapos mapilitan si Dolph na bumaba sa pwesto. Umupo si Yori sa pinakamataas na upuan ng main picks hall, at isang figure ang nakatayo sa ibaba niya. Kaya ikaw ang personal na lingkod ng patriarka ng bawat henerasyon, si Zizel Dalibor. Narinig kong sumusunod ka lang sa utos ng patriarch. Tumingin si Yori kay Zizel, sinusubukang maramdaman ang kanyang cultivation base. Bagamat siya ay naging isang Kylem Akmin, hindi niya nakita si Zizel. Tama iyan. Umalangaw-ngaw ang kaaya-ayang boses ni Zizel. Ibunyag mo ang iyong hitsura. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng misteryoso at maalamat na lingkod ng patriarch ng ating lahi. Napatitig si Yori kay Zizel. Sagot ni Zizel, hindi pa oras. Bagamat naging patriarch ng Doom race ka at nakakuha ng suporta ng Dooms, hindi mo nakuha ang Chaos Token. May alituntunin ang aking angkan na sinusunod namin. Ang mga walang Chaos Token ay hindi pinapayagan na makita ang aming tunay na anyo. Sinusubukan mo bang suwayin ako? Nagdilim ang mukha ni Yori, at sinabi niya, na wala ang Chaos Token sa labanan sa Primordial Realm. Saan ko ito hahanapin? Baka hindi pa nakita ni Dolph ang tunay mong anyo. Sagot ni Zizel, oo naman. Walang Chaos Token si Dolph, kaya hindi pa niya nakita ang tunay kong anyo. Hindi ko sinusubukang suwayin ka, ngunit ang panuntunan ay isang tuntunin. Susundin ko ang iyong mga utos, ngunit kakailanganin mo ang Chaos Token para makita ang aking hitsura. May order ka ba sa akin? Kung hindi, mag-leave muna ako. Malumanay na ikanaway ni Yori ang kanyang kamay at sinabing, "You're dismissed." Hindi na nagsalita pa si Zizel at nawala sa kanyang paningin. Pagkaalis ni Zizel ay pumasok si Kamat sa main hall. Magalang na binati siya ni Kamat, "Sir Yori." Tumingin sa kanya si Yori at sumagot, "Ano ito?" Iniulat ni Kamat, "Sir Yori, sa tingin ko ay hindi nararapat ang pagpapanatiling buhay ni Dolph at Wyatt. Hindi natin hahayaang mabuhay ang kanilang angkan. Kung hindi, banta sila sa atin sa madaling panahon. Sa tingin mo ba hindi ko alam?" Napabuntong hininga si Yori. Gayunpaman, ang swerte ng human race ay lumalakas araw-araw. Sa kabila nito, bumuti rin kamakailan ang swerte ng ating lahi. Malamang si Wyatt ang nagdadala ng swerte sa ating lahi. Kung papatayin natin siya ngayon, malaki ang epekto nito sa ating swerte at hegemonya. Si Yori ay nabuhay ng hindi mabilang na mga taon at nasuri ng mabuti ang pangkalahatang sitwasyon. Napakahalaga ng swerte sa kanilang lahi. Habang bumuti ang swerte ng Doom race, mas malaki rin ang tsansa niyang masakop ang Greater Realms. Ang Heavenly Path ay labis na binabantayan ng lahat at gumawa ng mga plano para sa kung paano gumagana ang mga bagay. Ang mga nabubuhay na nilalang ay may kakayahan lamang na gumawa ng labis upang baguhin ang takbo ng kapalaran. Alinmang panig ang pinapanigan ng Heavenly Path ay may mas malaking pagkakataon na manalo. Tanong ni Kamat, kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Seryosong sinabi ni Yori, sa ngayon, kaya ko pa ring sugpuin sina Dolph at Wyatt. Gayunpaman, napakalaki ng potensyal ni Wyatt. Bukod dito, ang bilis ng kanyang paglaki ay nakakatakot. Kailangan kong makuha ang Blythe Omniscience at maging isang Kylem Akmin bago siya maging mas malakas para patuloy ko siyang pigilan. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari kong sakupin ang kapalaran ng Doom race. Ano ang dapat kong gawin sa Chaos Sacred Lotus? Pumikit si Yori at sinabing, ibigay mo kay Wyatt. Nagdala si Wyatt ng malaking swerte sa Doom race at hindi kapani-pani walang pinagpala. Isa siyang dalawang panig na espada. Maaaring maging mahalaga siya sa pagtulong kay Yori na pamunuan ng Doom race para makamit ang supremacy,
ngunit maaari rin siyang maging dahilan ng pagkamatay ni Yori. Si Yori ay nagsusugal sa swerte ng Doom Race, umaasa na ito ay magpapahintulot sa kanya na makapasok sa Kylum Acme rank. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang kanyang mga pagkakataon na magtagumpay ay higit sa 80%. Ano ang tungkol sa iba pang mga lahi? Napatingin si Kamat kay Yori. Mahinahong sagot ni Yori, sigurado akong hindi rin pipi ang ibang lahi. Ang ating lahi ang may pinakamalaking swerte ngayon. Gayunpaman, malapit nang malampasan ng human race ang 10 great races. Dapat nilang malaman na ito ay isang labanan sa pagitan natin at ng mga tao. Kaya, malamang napipiliin nilang manatili dito at madaling ibigay ang mga token. Ang tanging variable ay ang nakatagong powerhouse ng human race. Dapat ay nakuha na ng mga tao ang token ng cloud race. Kung hindi ko siya mahanap at makuha ang token, hindi ko makikita si Soren at makukuha ang Blight Omniscience. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yori habang iniisip niya sa kanyang sarili, sino nga ba itong taong kapangyarihang ito na nagtatago sa dilim? By the way, may mga nangyari ba sa Primordial Realm? Tanong ni Yori. Sagot ni Kamat, wala pang abnormal. Sa nakaraang labanan sa Primordial Realm, namatay ang mga powerhouse ng human race, at ang kanilang asensya ay nabuo ang Universe Seeds. 49 na universo ang isinilang sa loob ng selyadong chaos, at ilan sa mga ito ay pinagsama sa isa. Gayunpaman, hindi pa sila nakakarating sa panghuling pagsasanib. Kapag naisagawa na nila ang huling pagsasanib, magkakaroon sila ng universo na hindi mababa sa Primordial Realm. Dapat ba nating sirain ang bagong universo ng human race bago matapos ang pagsasanib nito? Umiling si Yori at sumagot, it's futile. Ang pag-angat ng human race ay alinsunod sa Chaos Heavenly Path. Lalabanan lang natin ang takbo ng kapalaran nito, na magpapahina sa swerte ng ating lahi. Ang tanging pagkakataon natin sa tagumpay ay sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanila ng ating kapalaran. Hanggat maaari akong makapasok sa Kylum Acme rank, magagawa kong sugpuin ang mga tao sa loob ng ilang taon. Sa panahong ito, kailangan nating lipulin sila. Ito ang tanging paraan. Hindi lamang alam ni Yori ang tungkol dito, ngunit ang mga powerhouse ng Greater Realms ay mayroon ding parehong mga iniisip. Ang 10 Great Races ay direktang nagsanib puwersa upang sirain ang Primordial Realm sa panahon ng labanan noon kung ito ay napakadali. Hindi na nila kailangang dumaan sa napakahabang pagsisikap na isara at sirain ang enerhiya ng Primordial Realm. Ang kanilang kolektibong lakas ay maaaring sirain ang pinakamalakas at pinakamatatag na universo. Gayunpaman, kung gagawin nila ito, sila ay mahahawahan ng karma, at ang kanilang kapalaran ay bababa ng malaki. Dahil dito, maaapektuhan ang swerte ng kani-kanilang lahi, at unti-unting humihina ang kanilang lakas sa paglipas ng panahon. Sige, tama na. Na-dismiss ka. Ayaw ng pag-usapan pa ni Yori ang paksa. Ngayong matagumpay na siyang naging patriarch ng lahi ng Doom, maraming bagay ang kailangan niyang ayusin at mga planong gawin para sa hinaharap. 1,000 taon na ang lumipas mula nang si Yori ay naging patriarch ng lahi ng Doom. Sa panahong ito, si Yori ay hindi nagsagawa ng anumang mahahalagang plano, ni hindi siya pumunta upang makita si James. Nanatili si James sa Mount Doom, naghihintay na balisa. Gusto niyang magsimula si Yori ng digmaan laban sa iba pang lahi. Lumipas ang 1,000 taon, at hindi kailanman pinalaki ni James ang Chaos Sacred Lotus. Dahil maagang natapos ang kompetisyon, ang Chaos Sacred Lotus ay hindi pa matured at hindi pa handang pinuhin. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa likod ng bundok ng Mount Doom. Isang misteryoso at sinaunang porma sayon ang nakapalibot sa kanyang katawan. Ito ay may kakayahang hadlangan ang divine senses at naglalaman ng kanyang aura. Isang sinaunang libro ang lumutang sa harap ni James. Bumukas ang aklat, at lumitaw ang puting liwanag mula rito upang bumuo ng mga sinaunang inscription. Pinag-aaralan ni James ang Primal Mantra, ang pinakamalaking biyaya na nakuha niya mula sa Planet Desolation. Hindi niya naintindihan ang Chaos Sacred Art ngunit naiintindihan niya ang konteksto ng Primal Mantra. Matagal na mula noong nakuha niya ang Primal Mantra, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na linangin ito.
Ngayong wala na siyang magawa, pinagtuunan niya ng pansin ang pag-aaral nito. Ang primal mantra ay naglabas ng puting liwanag, na nag-project ng ilang mahiwagang sinaunang inscription. Ang mga inscription ay nasa kanilang pinakasimple at pinaka-orihinal na anyo. Noong matagal nang pumasok si James sa Omniscience Path, natutunan niyang gawing law inscriptions ang lahat sa paligid niya. Maaari niyang masira ang pinakamalalim na mga landas sa pinakasimpleng anyo ng mga inscription. Samantala, ang primal mantra ay naglalaman ng pinakasimpleng anyo ng mga inscription. Gayunpaman, ang mga tala sa primal mantra ay mas detalyado kaysa sa mga inscription na maaari niyang mabuo. Ang mga inscription ay mabilis na nagbago sa harap niya at ipinakita ang daan-daang milyong mga pagkakaiba-iba. Sa isang maikling sandali, ang mga simpleng inscription ay naging napakakomplikado. Mula sa pinakasimpleng anyo ng mga inscription, sila ay nagbago sa isang kompletong landas. Ang path power ay unti-unting pinahusay upang maging isang 9-rank macrocosm power. Sa huli, naabot nito ang Acme rank. Ang mga individual na inscription ay dumami, sa kalaunan ay naging 10,000 mga inscription. Ang 10,000 mga inscription ay nagbigay kahulugan sa mga landas ng langit at lupa, at ang path powers ay umabot sa Acme rank. Ang iba't ibang path powers ay nag-intertwined at cross-crossed sa isa't isa. Tahimik na nilinang ni James. Matapos pag-aralan ng primal mantra, ang kanyang pag-unawa sa iba't ibang mga landas ay lalong lumalim. Mula sa maagang stage ng quasi-Acme rank, pumasok siya sa late stage. Sinubukan niyang unawain ang Acme power, ngunit ito ay masyadong komplikado at malalim. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nabigo si James na maunawaan ito ng lubusan sa maikling panahon. Alam niyang kakailanganin ito ng maraming oras at pag-aaral bago siya pumasok sa Acme rank. Kahit ilang epoch ay hindi sapat. Sa halip, kakailanganin niya ng hindi bababa sa ilang libong epoch. Habang si James ay naglilinang sa loob ng Porma Sion, binigyan din niya ng pansin ang kanyang panlabas na kapaligiran. Bigla niyang napansin na may papalapit sa kinaroroonan niya. Mabilis niyang iniligpit ang primal mantra at ikinalat ang Porma Sion. Nang magkahiwa-hiwalay na ang Porma Sion, isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Bumungad sa kanyang harapan ang asawa ni Wyatt na si Yemima. Siguro inistorbo kita sa paglilinang. Lumapit si Yemima na may kaakit-akit na ngiti. Tumayo si James at iniunat ang mga braso para yakapin siya. Nakangiti niyang sabi, malapit na akong maabot ang Acme rank. Sa wakas, magagawa na natin ang gawa. Ngumiti ng mahina si Yemima bilang tugon. Hindi niya itinuloy ang paksa, sa halip ay sinabi niyang, narito ang isang liham para sa iyo. Naglabas siya ng sulat at ibinigay kay James. Natarantang kinuha ni James ang sulat at nagtanong, kanino ito galing? Umiling si Yemima at sinabing, hindi ako sigurado. Habang naglilinang sa kwarto ko, bigla akong may na-detect na kakaibang aura. Hinabol ko ito ngunit wala akong nakitang tao. Nakita ko lang ang liham na ito na lumilipad patungo sa akin mula sa malayo. Binuksan ni James ang liham, at lumipad ang mga mahiwagang inscription. Inabot niya ito at hinawakan ang mga ito sa kanyang palad. Biglang nag-play ang isang voice message mula sa mga inscription. Kilalanin ako sa chaos sa labas ng Doom Realm. Si James lang ang nakarinig ng mensahe. Ang boses ay napaka-misteryoso at mahina, kaya mahirap sabihin ang kasarian ng nagpadala. Tanong ni Yemima, tungkol saan ito? Sumagot si James ng totoo, may humiling sa akin na umalis sa Doom Realm at makipagkita sa kanila sa chaos. Hindi rin ako sigurado kung sino ang nagpadala ng mensahe. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Sinabi ni Yemima, ang mga miyembro lamang ng Doom Race ang pinapayagang pumasok sa Mount Doom. Hindi ako sigurado kung sino ang mag-aabiso sa iyo ng ganito, ngunit dapat may mahalagang sasabihin sa iyo ang nagpadala. Siguro hindi ligtas na magpakita at maghatid ng mensahe sa Mount Doom. Ma'am, tumango si James. Kung gayon, titignan ko kung tungkol saan ito. Pagkatapos magsalita ni James, itinago niya ang kanyang aura at pumasok sa state of invisibility. Pagkatapos, tahimik siyang umalis sa Mount Doom. Maliban na lang kung may nag-especially iya sa kanya at nanunood sa kanyang mga kilos, kahit si Yori ay hindi mapapansin na umalis siya sa Mount Doom.
Umalis si James sa Doom Realm at pumasok sa Chaos, patungo sa lokasyon ng meet-up na binanggit sa sulat. Maya-maya, nakarating na siya sa kinaroroonan. Iniska ni James ang lugar para hanapin ang misteryosong messenger. Swoosh! Biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Zizzle. Gulat na tiningnan ni James ang anino sa harapan niya. Tanong niya, ikaw ba? Bakit mo ako pinatawag dito? Ibinuka ni Zizzle ang kanyang mga labi, at umalangaw-ngaw ang kanyang kaaya-ayang boses. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano ito? Tumingin si James sa kanya at nakinig ng mabuti. Sinabi ni Zizzle, noong gabi bago tayo nagsagawa ng kumperensya, sinalakay at pinatay ni Yori ang ating Grand Patriarch. Ang lingkod ng Grand Patriarch, si Lada, ay ginagaya siya ngayon. Agad na kumunat ang noo ni James sa sinabi niya. Nagpatuloy si Zizzle, na nagsasabing, nahula na ng Grand Patriarch ang isang kalamidad na darating sa Doom Race. Alam niyang malapit ito kay Yori at aatakihin din siya ni Yori. Kaya naman, naghanda siya ng maaga. Naglagay siya ng malaking pormasayon sa banal na lugar na maaaring linlangan ang lahat. Kahit napatay na ang kanyang soul lamp, buhay pa rin siya. Tanong ni James, dahil buhay pa siya, bakit hindi siya nagpakita para pigilan si Yori na maging Grand Patriarch? Umiling si Zizzle at sinabing, hindi niya mapigil ang mangyari. Bukod dito, kung siya ay magpapakita, ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob. Hindi mahalaga kung sino ang nanalo sa panloob na pakikibaka. Ang Doom Race ay dumanas ng malaking pagkatalo, at ang aming kapalaran ay bababa ng husto. Ito ay magreresulta sa mga tao na makakuha ng mas maraming swerte, na nagpapabilis sa kanilang pagtaas. Kalmadong tanong ni James, so, ano ang plano ng Grand Patriarch? Maghanap ng mga kabanata. Umiling muli si Zizzle at sinabing, gusto ng Grand Patriarch na ipaalam ko sa iyo na ang Doom Race ay dapat manatiling mapayapa sa panahong ito. Ikaw at si Yori ang pag-asa ng Doom Race. Kung matagumpay na nakuha ni Yori ang Blythe Omniscience at nakapasok sa Kylem Acme rank, magagawa nating sugpuin muli ang mga tao. Kung babangon din kayo, pwede kayong magsanib puwersa para makabuo ng maunlad na panahon. Natural, ito ang pinaka-ideal na resulta. Gayunpaman, hindi sapat ang swerte ng Doom Race para suportahan ka at si Yori ng sabay-sabay. Upang maging powerhouse kayong dalawa, kailangang bumangon si Yori sa harap mo para masugpo niya ang human race at makuha ang swerte nila. Pagkatapos palakasin ang swerte ng Doom Race, magkakaroon ka rin ng pagkakataong umangat. Gayunpaman, halos imposibleng makamit ang gayong perpektong kinalabasan. Kaya, kailangan na isa sa inyo ang isakripisyo. Si James ay nakinig ng mabuti, at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging solemn na. Hindi siya galing sa Doom Race. Kaya, hindi siya maaapektuhan ng kanilang swerte. Ang swerte ng Doom Race ay napakalakas at patuloy pa rin sa pagtaas. Bilang resulta, ang isang walang katulad na powerhouse ay tiyak na babangon sa Doom Race sa lalong madaling panahon. Sino kaya ito? Si Yori ba, o? Naisip ni James si Wyatt, na nakakulong pa rin sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Ipagpalagay na ito ay Wyatt, ang mga bagay ay magiging lubhang mahirap. Kalmadong tanong ni James, sino ang sinusuportahan ng Grand Patriarch? Sagot ni Zizzle, kayong dalawa. Mas mataas ang pagkakataon ni Yori na makalusot ngayon. Nais ng Grand Patriarch na lutisin ang sakuna ng walang panloob na salungatan. Sa ngayon, gusto niyang suportahan si Yori. Kung makolekta ni Yori ang mga token at makuha ang Blythe Omniscience, maaari siyang makapasok sa ranggo ng Kylem Acme. Magagawa rin niyang sugpuin ang human race at sakupin ang kanilang swerte, na magbibigay daan sa iyo na umangat bilang isang powerhouse din. Kung mabaigo si Yori, plano ng Grand Patriarch na tanggalin siya at suportahan ka para sakupin ang Doom Race. Mayroon lang akong pangkalahatang ideya ng mga bagay, na hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo. Sa mga detalye, hindi niya ipinaliwanag sa akin. Nang matapos magsalita si Zizzle ay nawala na siya sa paningin ni James. Lumutang si James sa kumikinang na chaos na may solemn na ekspresyon. Pagkatapos, bumalik siya sa Doom Realm at tahimik na pumuslit pabalik sa Mount Doom. Hindi na umuusad ang mga bagay sa direksyon na gusto niya.
Kailangan niya ang Greater Realms para magulo. Kaya, kinailangan niyang magsimula ng digmaan. At the same time, nag-alala si James kay Wyatt. Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, si James ay lihim na nagpadala ng mensahe kay Thea at umalis sa Mount Doom. Hindi pa umalis si Thea sa Chaos City. Pagkatapos makipagkita kay Thea, dinala niya siya sa isang espiritual na bundok sa ilalim ng banner ng Doom Race. Ang espiritual na bundok ay isang ari-arian na inuupahan sa mga tagalabas, tulad ng mga hotel sa Earth. Nagtayo si James ng isang sinaunang porma sayon pagkatapos makarating sa isang malayang manor sa espiritual na bundok. Ang kanyang pag-unawa sa landas ng pagbubuo ay lubos na bumuti pagkatapos niyang pag-aralan ang primal mantra. Kaya, madali siyang makapag-set up ng isang sinaunang porma sayon. Sa loob ng isang silid, tinanong ni Thea, para sa malaking panganib na makita mo ako, dapat may nangyari, di ba? Oo, tumango si James. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang kasalukuyang sitwasyon ng Doom Race at ipinahayag ang kanyang mga alalahanin. Ako ay gagawa ng plano para harapin ang sitwasyon ng Doom Race. Gagawin ko ang lahat ng posible upang pukawin ang digmaan sa pagitan ng Dooms at ng iba pang lahi. Samantala, kailangan mong bumalik sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect at dalhin si Wyatt sa ibang lugar ng hindi natukoy. Pagkatapos, dapat mong panatilihin siya sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Bago bumangon ang human race, hindi siya makakatakas. Gayunpaman, hindi mo rin siya maaaring patayin. Kung hindi, ang kanyang lampara ay papatayin, na maglalagay sa akin sa panganib. Sige, tumango si Thea. Gumaan ang pakiramdam ni James sa paghawak ni Thea sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, si Thea ay isang kakilakilabot na powerhouse ng human race noong Primordial Realm era. Naabot niya ang tuktok ng Terra Acme rank at binansagan pa siyang matron ng human race. Nakipagkita si James kay Thea at tinalakay ang mga internal affairs ng Doom Race. Matagal nang nananatili si Thea sa Chaos City at may hindi magandang ideya tungkol sa sitwasyon. Tumingin si James kay Thea at nagtanong, by the way, may plano ka ba sa future? Matagal nang palihim na pinaplano at inaayos ni Thea ang pagbabalik ng human race. Kung hindi siya nakaligtas sa Primordial Realm era, ang lahi ng tao ay hindi makakamit ng ganoon kalaki, at hindi rin sila magkakaroon ng pagkakataong bumangon muli. Gustong malaman ni James ang kanyang mga sumusunod na plano. Mataimtim na sinabi ni Thea, kailangan ko ng kaguluhan para lumabas sa Greater Realms. Akala ko magkakaroon ng malaking labanan sa pagitan ng iba't ibang lahi. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Ang mga bagay ay mukhang kakilakilabot para sa amin. Dapat kang humanap ng paraan para pukawin ang digmaan sa pagitan ng mga lahi ng Greater Realms. Doon lang ako makakahanap ng pagkakataon na alisin ang Watchers of the Dooms in the Dark World. Pagkatapos, ang aking pangunahing katawan ay maaaring muling lumitaw at kumpletuhin ang bagong universo ng human race. Sa panahong ito, hindi ako maaaring magkaroon ng Dooms, o ang iba pang mga lahi, na magkaroon ng oras upang makitungo sa amin. Tanong ni James, paano si Soren? Dapat ba natin siyang iligtas? Oh. Sagot ni Thea, si Soren talaga ang pinakamalakas na powerhouse ng human race. Gayunpaman, mahigpit siyang binabantayan ng mga pangunahing karera ng Greater Realms dahil sa kanyang lakas. Imposibleng iligtas natin siya gamit ang ating kasalukuyang lakas. Mas mahalaga na kumpletuhin natin ang pagbuo ng bagong universo. Kapag nakumpleto na ito, ang swerte ng human race ay tataas ng malaki, at malalampasan natin ang 10 Great Races, na magiging mas mababa lamang sa Doom Race. Sige, naiintindihan ko. Dahan-daang hinimas ni James ang kanyang mga templo. Bagamat mataas ang katayuan niya sa Doom Race, mahirap mag-provoke ng digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi. By the way, napatingin si James sa tiyan ni Thea. Nang magkita sila, nakatutok siya sa pagharap sa iba't ibang problema at hindi niya pinansin ang mga pagbabago ni Thea. Ngayon lang niya napagtanto na medyo kakaiba ang tiyan ni Thea. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, agad siyang nagliwanag sa tuwa at nagtanong. Buntis ka? Bahagyang tumango si Thea habang hinihimas ang tiyan, oo. May anak na kami. Matagal na akong buntis, pero ayoko siyang ipanganak ng ganoon kaga.
Gusto kong maghintay hanggang sa makumplito ang bagong universo. Sana ang kanyang pagsilang ay magdadala ng swerte sa human race. Sige. Sumimangot si James na may matangkad na ngiti. Nagtagal ang dalawa sa kwarto bago sila naghiwalay ng landas. Bumalik si James sa Mount Doom. Samantala, umalis si Thea sa Doom Realm at nagtungo sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Alam ni James na malaking banta si Wyatt. Kaya, kailangan niya si Thea na tahimik na ilipat siya at panatilihin siyang nakakulong sa ibang lugar. Hindi nila siya mapapatakas bago matapos ang bagong universo ng human race. Kung hindi, ang kanilang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Pagkabalik ni James sa Mount Doom, napansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Yemima. Awkward nang umiti ito sa kanya. Sinaman siya ng tingin ni Yemima at ngumuso. Nakangiting sabi ni James, "You wouldn't let me touch you for so long." Wala akong choice kundi humanap ng taong maglalabas ng aking mga hinahangad, di ba? Kung masyado kang nag-aalala, paano kung hayaan mo akong makuha ka? Hinawakan niya ang mga kamay ni Yemima, sinusubukang habarin ang kanyang damit. Gayunpaman, iniwasan ni Yemima ang kanyang pagsulong at sinabing, "Hinahanap ka ni Sir Yori. Bilasan mo na. Huwag ipagpaliban ang mahalagang negosyo." Ngumiti si James at sinabing, "Okay. Samantala, maghilamos ka at hintayin mo ako, okay?" Pagkatapos magsalita ay umalis na si James. Tumungo siya sa main peak at pumasok sa study room noon ni Dolph. Hindi mabilang na mga sinaunang libro ang nakaimbak sa loob ng study room. Hindi kwalipikado si Yori na basahin ang mga ito noong nakaraan. Ngayong siya na ang patriarch, may karapatan siyang dumaan sa kanila ayon sa gusto niya. Sa sandaling iyon, nagbabasa siya ng mga sinaunang aklat mula sa Sky Burial Age sa loob ng study room. Kumatok, kumatok, kumatok. Nakarinig siya ng katok sa pinto at sinabing, "Pasok." Itinulak ni James ang pinto at pumasok sa kwarto. Lumapit siya kay Yori at magalang na binati, "Sir Yori." Itinuro ni Yori ang isang upuan sa gilid at mahinang sinabi, "Maupo ka." Umupo si James at mahinahong nagtanong, "May problema ba, Sir Yori?" Ibinaba ni Yori ang sinaunang aklat sa kanyang kamay, tumingin kay James, at nagtanong, "Ano sa palagay mo ang dapat nating mga susunod na hakbang?" Agad na tumayo si James at sinabing, "Gusto kong bigyan mo ako ng grupo ng mga elite para mag-utos. Pupunta ako sa ibang mga lahi, sapilitang kukunin ang mga token, at sisirain ang mga ito. Pagkatapos, gagawin natin. Makuha ang Blight Omniscience." Malumanay na sabi ni Yori, "Napaka-reckless na plano niyan. Huminahon ka at umupo." Umupo si James, ngumisi, at sinabing, "It's not reckless, Sir Yori. Ito lang ang pinakasimpleng plano. Sa ating kasalukuyang lakas, madali nating madudurog ang anumang ibang lahi. Magkaisa man sila, wala tayong dapat ikatakot. Dapat muna nating hampasin, sirain, at sakupin ang kanilang mga swerte. Sa paggawa nito, makakalaban natin ang swerte ng human race." Marahang tinapik ni Yori ang mesa at napaisip. Naisip din niya ang mungkahi ni James. Matapos wasakin ang iba pang mga lahi, maaari nilang sapilitang agawin ang kanilang swerte. Tulad ng isang spike, at maraming powerhouses ay tumaas sa kanilang lahi. Gayunpaman, nag-aalala si Yori na magsanib puwersa ang ibang lahi para labanan sila. Sa huli, lahat ay magdaranas ng malaking pagkalugi. Samantala, ang mga tao ay makakakuha ng mas malaking swerte at mas mabilis na bumangon. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi yun gagana. Sa sandaling mapupuksa natin sila, magdurusa tayo ng husto. Pagkatapos, ang bagong swerteng nakuha namin ay magiging walang silbi dahil mas nakatutok kami sa pagbawi. Habang tayo ay nagpapagaling, ang mga tao ay lumakas na sa atin." Inayos ni James ang kanyang sarili at mahinahong nagtanong, "Kung gayon, ano ang sinasabi mong ginagawa namin, Sir Yori?" Sinabi ni Yori, "Malapit nang mag-mature ang Chaos Sacred Lotus. Pagkatapos, hahayaan kitang pamunuan ng ating mga elite para mangolekta ng mga token ng ibang lahi. Ngunit, tandaan, ang aming layunin ay ang mga token. Iwasang makipag-away sa kanila at huwag magdulot ng gulo basta ibigay nila ang mga token."
Tinanong ni James, paano kung tumanggi silang ibigay ang mga token? Pagkatapos, sirain sila, sabi ni Yori na may malungkot na ekspresyon. Magalang na sagot ni James, alam ko na ang gagawin, Sir Yori. Kung wala na, mag-leave muna ako. Sige na. Tandaan na maging handa. Kapag nag-mature na ang Chaos Sacred Lotus, may magpapadala ako nito sa Mount Doom. Salamat, Sir Yori. Tumayo si James, nagpaalam kay Yori, at lumabas ng study room. Pagkaalis sa main deck, biglang may ibang plano si James. Dahil hindi siya makapag-provoke ng digmaan, naisipan niyang kolektahin ang mga token at umalis sa Dooms. Pagkatapos, maaari niyang bitawan si Soren. Maaaring pangunahan ni Soren ang mga tao ng Greater Realms na sugpuin ang 10 Great Races. Dapat ay makabili siya ng sapat na oras para makumplito ni Thea ang pagsasanib ng bagong universo. Dahil hindi magagawa ang pagpukaw ng digmaan, naisip ni James na iligtas si Soren. Gayunpaman, ang pagliligtas kay Soren ay mas komplikado kaysa sa pagsisimula ng digmaan. Nakaisip agad ng ibang plano si James. Maaari niyang subukang magtungo sa Cloud Race upang tingnan ang porma sayo na itinakda ng 10 Great Races. Dati, hindi man lang niya masira ang pinakalabas na layer ng formation. Nagtagumpay lamang siya matapos siyang bigyan ng payo ni Soren. Ang pinakaloob na mga layer ng formation ay mas malalim. Sa teoryang pagsasalita, ang pagbuo ay mabubuksan lamang gamit ang 10 mga token. Gayunpaman, nakuha ni James ang Primal Mantra. Bagamat komplikado ang Primal Mantra, tiyak na malalaman niya kung paano malalampasan ang porma sayon kung mag-aaral siyang mabuti. Bumalik si James sa Mount Doom habang nag-iisip. Bago niya namalayan, nakabalik na siya sa Mount Doom. Pumasok siya sa kanyang silid at naamoy ang mabangong halimuyak na tumatagos sa hangin. Nil-eyebot ni James ang buong kwarto at nakita niya ang magandang Yemima sa isang bathtub na puno ng petal sa loob ng banyo. Biglang tumayo si Yemima at lumabas ng banyo. Lumapit siya kay James at tumayo sa harapan niya. Napatingin si James sa magandang katawan sa harapan niya. Ang kanyang balat ay kasing puti ng mga perlas, at ang mga patak ng tubig ay tumutulo sa kanyang katawan. Siya ay may kaakit-akit na figure at napakamapang-akit. Bahagyang natigilan si James. Noon, ginagampanan lang niya ang kanyang papel bilang si Wyatt at hindi talaga sinasadya ang kanyang sinabi. Hindi niya inaasahan na talagang naligo si Yemima, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Gagawin ko ba o hindi? Isip ni James. Ang paggawa nito sa kanya ay nangangahulugang magkakaroon ng kurbata sa pagitan niya at ng Doom Race, lalo na kay Yemima. Gayunpaman, ang pagtanggi sa kanya ngayon ay wala sa karakter ni Wyatt, at tiyak na tatanungin ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto mo ba ang nakikita mo? Umalangaw-ngaw sa silid ang kaaya-ayang boses ni Yemima. Napakagandang tanawin, matapat na sagot ni James. Si Yemima ay talagang isang kaakit-akit na babae. Siya ay perpekto mula ulo hanggang paa. Kung ganoon, ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba ako dadalhin sa kama? Ha? Oh, tama. Napaka-proactive mo ngayon, at hindi pa ako sanay. Kinakabahan ako, ani James. Sa kanyang mga salita, si Yemima ay naging mas aktibo. Matikas siyang humakbang patungo kay James, ipinulupot ang mga braso sa baywang nito, at hinayla siya papunta sa kama. Sa gayong mga kalagayan, hindi siya maaaring tanggihan ni James. Wala akong choice kundi gawin ito. Kakayanin ko ang anumang karma na dumating sa akin pagkatapos kong makontrol ang Greater Realms pa rin, naisip ni James. Nagpasya si James na labagin ang kanyang moral para sa kinabukasan at kaunlaran ng human race. Kinabukasan, nagising si James sa kama at kalong si Yemima. Naniniwala ako sa iyo, Wyatt. Sooner or later, siguradong ibabagsak mo si Yori. Magtitiis muna tayo sa ngayon. Ang matamis na boses ni Yemima ay umalangaw-ngaw sa kanyang tenga. Sinusubukan pa rin ni James na i-proseso ang kanyang ginawa. Pinagtaksilan niya si Thea.